Hello everyone! Welcome pa rin dito sa aking channel, and today's video, syempre bagong loan app pa rin. Honest review ko pa rin sa isang loan app ang ating pag-uusapan. At yun nga, baka nga kasi ang ilan sa inyo ay naghahanap na naman ng mga pwedeng mautangan online. At maaring nakita nyo na naman yung ads ng loan app na ito. So by the way, ito nga yung Dolo Loan, Dolores Macatao Lending Corporation daw. Pero bago yun mga review ha, i-share ko lang sa inyo itong gamit ko na to ha. Napakaganda lang and napakadali lang gamitin. So, ayan, may ipit siya. Di ipit lang siya mga ka-review ha. Ayan, ipit lang. So, kita nyo, sobrang magulo yung buhok ko and then hindi pa talaga ako nakapag-ayos. And yan nga, magulo. So, nilagay lang natin to. And pagkalagay ko, ayan, di ba, parang okay na. Di ba? Napakadali lang gamitin at magagamit nyo talaga siya kahit saan. Mall or mamamalengke. Kung tamad kayo mag-ayos ng buhok kagaya ko, ayan, napakaganda lang nito gamitin. And marami kayong iba't ibang mga option or iba't ibang mga color and design na pwedeng mabili. So, ako kasi ito yung binili ko. So, yun lang, trip ko lang, di ba? Feeling mahaba yung hair. So, ipit mo lang, mag-pony ka lang din, ipit mo din, okay na. Let's get back to the topic. So, ito na nga yung Dolo Loan. Under nga ng Dolores Macatao Lending Corporation. So, itong Dolo Loan, ayon sa kanilang ads, ay makakautang na naman daw ng hanggang 50,000 pesos. Di ba? No? 50,000 pesos. Totoo na naman kaya to? 50,000 pesos talaga. So, ayan. Bago na naman tayo makautang, ay syempre, sasagutin na naman natin itong identity information like mag-upload ng isang valid government ID agad-agad. Naloka lang ako sa pag-upload ng ID at yung mga pa-facial verification kasi ang dami ko nang sinubukan mga ka-interview. And decline, di ba, after ko na i-upload yung UMID ID ko pa. Yes, valid ID na UMID ID yung nilalagay ko, mag-facial verification. Pero sa dulo, decline pa rin yung loan application ko. Di ba nakakaloka? Pero subukan natin itong Dolo Loan. So, ayun na nga, mag-upload ulit daw ng isang valid government ID at sasagutan itong mga basic information like first name, middle name, last name, at yung date of birth and gender. And bank card agad-agad. Sa inyo ba gustong matanggap daw yung loan proceed? Kung sakaling ma-approve yung loan application, pwede sa GCash or e-wallets or via bank. And then, occupation information, like, sagutan nga daw natin ito, occupation type, industry, income level, provincial company, and then detailed address. Next nga itong contact information, first contact, second, and third. Tatlo na lang naman daw yung hinahanap nito na personal references. Then, agad-agad mga ka-interview, yung pambungad ng loan app na ito na 50,000 pesos na pwede kong mautang, naging 3,000 pesos lang pala. At loan duration, ito, 120 days. Totoo kaya itong 120 days or eme lang na naman itong 120 days. Baka na naman itong 120 days ay naging 7 days lang. So, makikita natin yan sa dulungan ng aking loan applications. May daily interest rate daw ito na 0.05%. Service fee, 1,350. Amount received, 1,640 pesos. Akalain mo yun mga ka-interview, 3,000 pesos lang yung ipapautang daw ng loan app nito. So, ayan, first loan, kasi first try ko nga na mag-apply sa loan app na ito or dito sa Dolo Loan, ay 3,000 pesos. Diba? 3,000 pesos. Loan duration ay 120 days or almost 4 months. Daily interest rate ay 0.05%. Pero, check nyo to ha. Service fee, 1,350 pesos. Then, amount receive, akalain mo yun, 3,000 pesos yung utangin mo, pero ang ipapadala lang nila ay 1,650 pesos kasi nga sa akin hindi ito katanggap-tanggap mga ka-interview. Almost nasa 40%, 35 to 45%. Itong service fee niya. Then kung magkano lang yung matitira, yun lang yung ipapadala, 1,650, akalain mo yun, then pagdating ng due date mo, which is 6 to 7 days lang, kailangan mong magbayad ng buong 3,000 pesos kahit hindi mo natanggap ng buo. Isang loan app na naman magpapasakit ng ulo natin, ng ulo ninyo, magdadagdag sa mga stress na nararamdaman natin, na nararamdaman nyo, di ba, na na-experience nyo ngayon. Kaya nga hindi ko na naman i-recommend itong Dolo Loan. Nakakaloka to ha. Pero kung mapapansin nyo to mga ka-interview ha, ang pangalan ng loan app na ito ay Dolo Loan. Pero
Pero kasi dito sa dulo ng aking loan application, may nakalagay na Lend Pinoy. So, ibig sabihin, itong Dolo Loan, same lang siya sa Lend Pinoy. And itong Lend Pinoy kasi, isa sa mga dating loan app to eh. Lend Pinoy. Na-encounter ko na yung loan app na to dati, itong Lend Pinoy nga. Pero kasi ang nakalagay na name ng loan app na to ngayon ay Dolo Loan. Diba? Dolo Loan. Pero sa dulo ng loan application ko, nagiging Dolo Loan din, may logo ang Lend Pinoy. Under review daw. Order submitted successfully. Please wait patiently for review. At ito na nga, 3,000 pesos. At totoo nga yung sinasabi ko sa inyo. Di ba, ang sabi ng loan app na ito ay merong loan duration or payment terms na 120 days or almost 4 months, 3 to 4 months. Pero, di ba, ayan, sa dulo nga ng loan application ko, naging 7 days na naman. At daily interest nga ay 0.05%. Daily ito mga ka-review ha, hindi siya every month. Kundi daily, 0.05% daily na interest. Plus, may service fee pa ito na 1,350. Kaya nga doon sa 3,000, ang ipapadala nga lang daw nila ay 1,650 pesos dahil may kaltas ito na 1,350 pesos na naman. Okay? So, isang loan app naman ito mga ka-review na hindi siya maasahan. Hindi siya maganda i-consider utangan dahil nga bukod sa napaka short term lang, 7 days, ay napakalaki din itong mga charges ng loan app na ito. Kaya nga hindi ko talaga siya nire-recommend sa inyo. At sana, sa mga naghahanap ng pwedeng mautangan dyan, online, di ba, maaring nakita nyo nga yung odds ng loan app na ito, itong Dolo Loan. And syempre kasi, yung iba't ibang mga odds nung mga nakikita natin sa iba't ibang mga social media, ay parang talagang mahihikayat ka na umutang kasi napakahaba daw or longer daw yung ino-offer na payment terms. At sinasabi pa nila na mataas yung pwedeng mautang at napakababa yung mga fees niya or yung mga charges niya. Pero ang totoo, kapag dinownload mo yung isang loan app na yan, hindi ko naman sinasabi na itong Dolo Loan, kahit maging yung ibang mga loan app na lang, pagka-download mo at pag sinubukan mo na utangan sa dulo ng loan application, ay doon mo makikita talaga yung mga charges niya, yung mga terms, yung iba't ibang mga fees nga na meron yung isang loan app. Kaya nga, mas maganda din talaga na nanonood tayo ng mga iba't ibang mga reviews, lalong-lalo kung naghahanap ka ng pwedeng mautangan online, para at least may ideya ka kung ano yung possible na ma-experience mo sa isang loan app bago mo pa i-download. Makapag-isip-isip ka pa, makapag-decide ka pa kung utangan mo pa ba or hindi. So, isang loan app na naman ng mga ka-interview na mataas yung mga charges, napaka-short term lang, 7 days, at hindi ko na rin talaga nire-recommend yung loan app na ito dahil sa hindi makatarungan ng mga fees niya. Hindi makatarungan na service fee niya, which is 1,350 pesos. Napakalaki talaga. Halos nasa 35 to 45% yung fees na to or service fee na to. Kaya huwag niyo nang subukan. So, ayan, sana makatulong yung video na to sa inyo para hindi nga i-download or hindi utangan yung loan app na ito. Okay, so thank you for watching and see you sa aking next video. Bye!